Hi guys! Welcome back to Guangzhou, China. We're here in railway station. Mag-bullet train tayo papuntang Hong Kong. So, naghihintay lang tayo ng boarding time natin. Nakabili na tayo ng ticket. Pasensya na kayo, hindi ako masyado maka-video kasi may kasama akong bulimit. So, ang hirap mag-alaga kasabay ng nagta-travel tapos may maliit na bata. Pero, papakita ko sa inyo lahat ng mga nandito sa railway station nila sa China. Ayan ang bulilit na makulit. Oh, ang hirap magdala ng bata na ganyan kaliit. Oh. And then, pupunta tayo dun sa A18 kasi doon yung ating boarding gate. Para rin siyang airport, guys. So, susundan mo lang din kung ano yung nakalagay sa ticket mo. Pipila tayo dyan. Kasi alas 2:30 yata yung aming alis na nakalagay dun sa ticket namin. Dito rin kami bumili mismo sa train station ng ticket. So, pipila ka lang, sasabihin mo lang saan destination, papakita mo yung passport mo, and that's it. Bibigyan ka na nila ng ticket, sasabihin nila sa'yo kung magkano. You can pay via WeChat, via credit card, or cash. So, ako kanina nagbayad ako ng cash. Kasi kapag sa WeChat Pay ang ginamit ko, since nakalink siya sa aking credit card, may charge pa siya. Kaya nag-cash ako kanina. Mura lang naman, 215 yuan. Makakarating na tayo within 1 hour sa Hong Kong. Kaya nandito na tayo sa ating pinaka-boarding gate. Ayan guys, nakalagay G6533, 14:43 yung time going to Hong Kong. So, makikita mo sa ticket mo dito. Ayan o. Ito. G6533. From Guangzhou to West Kowloon, Hong Kong. So, A18. Ayan, A18. So, kahit di ka makakabasa ng Chinese, maintindihan mo siya. Basta marunong ka umintindi ng direction niya. Hintay lang tayo. Tapos ito mo. Patayo lang tayo dito. Kasi may pila siya eh. Magsasabi naman siya kung kailan pwede nang pumasok. Yung bulilit, na makulit. Dos pa. And time check now is 1 PM. So, wala pa. Magsi-CR muna tayo guys. Ang ganda ng pinaka-railway station nila guys. So, parang meron pa mga massage chair. Pag gusto mo maghintay, no, mag-relax tayo, no, guys. May massage chair. Yan. Maghulog ka lang ng pera dyan, tapos gagano na yan. O, diba? Ang ganda ng railway station ng China, no? Even yung kanilang CR, guys, ang ganda. Walang binatbat yung CR natin sa airport sa Philippines, no? Kasi siksikan pa doon pag maraming tao, haba ng pila. Dito, wala. Ang ganda ng CR nila. Maluwag. Isang daming cubicle. So, hindi ka may hirapan na maghintay ng matagal. Actually, guys, pang third ko na yata na sakay ng bullet train dito sa China. Parang yung unang beses kong nakasakay ng bullet train was sa Shanghai going to Beijing, and then yung sumunod is Beijing to Harbin, and then Harbin to Beijing again. So ito, first time ko na ang bullet train na sasakyan is second class, and then first time din na talagang ibang bansa na yung mapupuntahan from China to Hong Kong. So tignan natin. Kasi yung bullet train ng Japan na try na natin. So, dati, pinakamabilis na bullet train is Japan sa buong mundo. Ngayon, China na daw. So, titingnan na natin kung ilan yung kanyang speed. Kung matatalo nga niya talaga yung Japan. I-witness natin yan mamaya. Bibidyohan ko yun. Kaya, stay tuned lang kayo. Papakita ko sa inyo lahat ng mga ganap hanggang makarating tayo ng Hong Kong. So, 1 hour lang naman yung travel. Mabilis lang, saglit lang. Pero we will make sure na maganda yung ating experience sa pag-travel ng bullet train. So, lahat ng mga gustong mag-tour, lahat ng mga interested na makita kung gaano na ba kaganda yung bansang China
you can try. Kasi mura naman na lang yung ticket, di ba? So, try ninyo, tapos mag-bullet train din kayo. Ang ganda talaga rito. Malayo sa 168999 na Chinese na nakikita natin, no? Madumi, dugyot. Dito po sa China, hindi po. Malinis sila. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero malinis yung paligid nila, yung surroundings nila. Ang sarap mag-shopping. Kahapon, nag-shopping tayo doon sa parang fake market nila. Sa Philippines, pag sinabi mong fake market, ang pangit talaga ng quality. Kitang-kita at halatang fake. Dito sa China, hindi. As in, kahit na fake siya, tawag nila copy eh. Class A siya, ng mga branded, mga luxury brand. Pero ang ganda ng quality, guys. Pag sinabing leather, totoong leather. Even yung mga watches nila, pag sinabi mong copy or class A, ang ganda ng quality. Pang high-end. Pero sa Philippines, iba yung dinadala nilang item, no? Pag sinabi nilang copy, iba yung dinadala nila. Pero dito sa China, ang ganda-ganda, super. So, try ninyo mag-travel dito. Talagang I encourage everyone na mahilig mag-travel na i-try yung China, i-try nyo yung Guangzhou. Dala kayo ng maraming pocket money kasi maaaliw kayo sa sobrang mura ng bilihin at napakaganda ng quality ng kanilang binibenta even though na yan ay class A. Sa Philippines, yung mga binibenta nila na class A, ang pangit ng quality. Pero dito sa China, ang ganda ng quality. Iba talaga. Yung quality pa lang ng tela nila, iba talaga. Hindi ko alam kung bakit, pero ang ganda. Promise. Kaya i-try ninyo. Masarap mag-shopping dito sa Guangzhou. 2 hours lang naman din yung layo niya, yung travel time niya from Philippines via air. So, i-try ninyo. And then, nagpo-promo rin naman siya sa Cebu Pacific, Air Asia, kaya makakabili kayo ng murang ticket papunta dito sa Guangzhou. Hard massage. Hard massage pala to eh. Ayan guys, tinatry natin yung kanilang massage chair habang naghihintay tayo sa ating boarding gate. Ayan. Kasama ko ang makulit na baby. Ayan, ang makulit na baby. Tigas? Tigas? Ito. Ano siya? Babayaran mo siya via WeChat Pay. Arito. Okay din to guys, no? Dapat yung airport ng Philippines may paganto kapag naghihintay ka ng matagal na oras. Kesa yung mga upuan nila na madudulas. Dapat may ganito silang upuan, massage chair. O, di ba nakaka-relax habang naghihintay ka ng boarding time. Papamassage ka muna dito. O, di ba? Nakaka-relax. Ay nako, Philippines, sana may ganito kayo. Siguro pag may ganito sa Pilipinas, agawan. Kasi sigurado pag naglagay yung Philippines na ganito, konti lang. Dito sa China, ang dami, no? Hindi kayo mag-aagawan kasi ang daming mga massage chair dito. Kaya kayong mga mahilig mag-travel, gustong makarating ng China, ayan, pumunta na kayo dito. Try nyo ang city ng Guangzhou. Kasi ang ganda ng city ng Guangzhou, bukod sa Shanghai, bukod sa Beijing, maganda po yung city ng Guangzhou. Ayan, kulit-kulit ng anak ko. Paano ka makakapag-vlog niyan? Ganyan kakulit na bata yung kasama ko. Gusto. Oh, you go to Papa. Mawala ka. You go to Papa. Kulit eh, no? Ayan. Ang sarap pala, oo. Diba? Namamassage ka. Habang naghihintay tayo. Patitig sila sa akin, guys. Kasi nagsasalita ako habang nagpapamassage. Kasi sila natutulog eh. Samantala ako, nagsasalita ako ng salita dito. Dito guys, sa Guangzhou, pwede kang mag-connect papuntang Macau, Hong Kong, at saka iba pang part ng China, iba pang city ng China. So kami, pinili namin is Hong Kong. Kasi ang flight namin pabalik ng Philippines ay
Hong Kong to Manila. So, pwede kang mamasyal dito, tapos punta ka ulit ng Hong Kong, Macau, pasyal ka, balik ka, ganyan, paulit lang. Aray ko. Hanggang ngayon, nandito pa ako sa massage chair. Alam nyo guys, ang daming massage chair dito. Oh. Hitsang ka dyan. Palipat-lipat ka, walang problema. Hanggang doon pa sa kabila, ang daming massage chair. Kaya pwede kang magpalipat-lipat dito. Saka walang sisika sa'yo. Lahat ng mga gusto maghintay ng kanilang boarding time, pwede mo magpamassage. At saka guys, hindi mahal mag-travel ng China. Sa totoo lang, hindi po mahal. Mura yung mga pagkain nila. Mura yung mga hotel nila. At saka yung hotel dito sa China, ang lalaki ng cut, ang lalaki ng mga kwarto. Hindi kagaya sa ibang bansa, ang liliit, lalo na yung Japan, ang liit-liit ng cut ng mga kwarto nila pagkatapos ang mahal-mahal. Dito sa China, yung 2,000 mo na per night na hotel, ang laki. May walk-in closet ka pa, may bathtub ka pa, may kusina pa. Grabe, ang mura. Sa ibang bansa, ang mahal-mahal ng mga hotel. Dito sa China, hindi. They make everything affordable. Tapos pag kumain ka sa labas, kakain ka yung halagang 21. Mahal na nga yung 41 eh. Alam niyo ba, ang laki-laki ng servings dito. Talagang mabubusog ka. Pwede kayong mag-share pero good for one lang yun. Kaya talagang pag pumunta ka ng China, makakatipid ka eh. Sa totoo lang. Kasi mga shopping sa kanila, mura lang, hindi mahal. Hindi kagaya sa ibang bansa ang mahal-mahal mag-shopping. Dito sa China, hindi. Mura. Kaya pag gusto ninyo mag-shopping, China na lang kayo kasi everything made in China na. Pag punta ka rin sa ibang bansa, makikita mo nakalagay din dun made in China. Eh di might as well punta ka na lang ng China. Dito ka na lang mag-shopping. Maganda dito guys sa China. Ang isip lang kasi ng mga tao, pangit, madumi, mabaho. Kasi ganun yung mga Chinese sa Philippines, 'di ba? Mga Chinese dyan sa 168,999, ganun kasi. Pero dito po sa China, siguro talagang sumusunod sila sa kung ano yung rules ng government nila. Kaya hindi sila pasaway. Dito kasi sa China, yung rules ng government nila. Pag sinabing batas, batas. Sa Philippines kasi, nababayaran. Kaya mga abusado yung mga tao. Puro mga pasaway. Ayan guys, nakapila na tayo dito. Mamaya kasi magpapapasok na sila. So, priority tayo. Kasi may kasama tayong bulilit na makulit. Nag-a-announce na yata. So, next yung time natin, 14:43. So, dun tayo. Ayan o, yung station niya. Train station niya. Faster. Pagod ako. Faster. 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 Inside the train. Inside the train. Huwag sa Going to Hong Kong. Parang
early. Finally, we're here in Hong Kong. Sa Hong Kong tayo. Dalawang immigration yung dinaanan namin. Pagbaba namin doon sa railway, dumaan kami sa immigration ng China kasi exit nila yon. And then, after nun, pumasok naman kami ng immigration ng Hong Kong. So, dalawa po yun pag sa nag-railway kayo. Tapos, nandito na tayo ngayon sa train station napunta sa hotel namin. Hong Kong na tayo, guys. Dito tayo mag-New Year. Hi, guys. Nasa Hong Kong na tayo. Naghahanap kami ngayon ng money changer. Kakatapos lang namin mag-check in dun sa hotel namin. Ang ganda ng mga ano dito. Sarap din mamili dito. Sarap mga pagkain nila. Lalo na yung mga pastry nila. Tatry natin.